Hi guys! Welcome back sa ating MS Excel tutorial. Sa part 1 at part 2 ng ating dynamic inventory sample, pinakita ko paano i-apply ang data validation at ang VLOOKUP function. Ngayon naman, ituturo ko paano gamitin ang SUMIF function. Una, i-highlight lang o i-select natin ang mga cells under ng total in column kung saan gagamitin natin ang ating SUMIF formula. Pagkatapos pumunta sa formula bar, i-type ang formula equals SUMIF open parenthesis, tapos pumunta ka sa iyong range na kung saan ang receive sheet. I-highlight ang o select ang mga cells under ng item code dahil ito ang ating range o ating reference. Press ang F4 para mag-lock. Type ang comma. Balik ka sa iyong inventory sheet o sa iyong criteria na ang item code. I-click lang tapos comma. Balik naman ulit sa iyong sum range na nasa receive sheet ang iyong quantity column. Ang lahat ng cells ng under ng quantity column. Tapos press ang F4, close parenthesis, press Ctrl plus Enter to finish. Yan. May SUMIF function ka na. Ulitin lang ang proseso sa total out. Sa total in, ang ginagamit natin na range o ang ating reference ay ang receive sheet. Ngayon sa total out naman, ang gagamitin natin ay ang release sheet. So ganun pa rin, select the cells, punta sa formula bar, type ang equals SUMIF, open parenthesis, pumunta ka sa iyong range na ang release sheet. I-highlight ang mga cells under item code, press ang F4, comma, balik ka sa iyong criteria na nasa inventory sheet ang item code, comma, balik na naman sa release sheet. Tapos, select ang mga cells under ng quantity column. Press ang F4, close parenthesis, and press Ctrl plus Enter to finish. Yan. Tapos na ang SUMIF formula mo sa dalawang column. Sa total in at saka total out. Makikita natin na wala pa tayong laman sa balance column. Dahil wala din mga laman ang receive at saka ang release sheet. Ngayon, subukan natin lagyan ang receive. Pili lang tayo ng kahit anong item ko dito. Ito lang. Kahit konti lang. Copy natin sa column ng item code ng receive. Tapos lagyan lang natin ng mga quantity. Halimbawa, 10, 15, 20, 10, 12, 5. Ayan, makikita natin yan sa inventory sheet, nag-reflect na yung total in. Sa total out, wala pang laman dahil wala tayong laman sa release. O, ganun din, lagyan din natin, subukan natin ito. Ganun pa rin ang mga item code sa release. Lagyan lang natin.
Halimbawa, ito, lagyan natin ng quantity, 2, ito 1, ito 5, 4, 3, 2. So makikita natin sa ating inventory sheet ngayon, meron na siyang out at saka meron na ring balance. Kasi simple lang yung formula ng balance. In minus out equals, ito yung balance. So 10 minus 2 equals 8. So ganito lang yung formula. Napakasimple lang ang formula ng balance. Equals total in minus total out. Highlight mo lang. Tapos pumunta ka sa formula bar. Equals. Highlight mo lang tong column ng total in minus ng column ng total out. Press ang enter. Ayan. Tapos ang formula mo sa balance. At mapansin natin na kapag may laman na ang ating balance na column, mag-iba ang kulay. Kapag zero siya ay magiging pula ang kulay. Susubukan natin na lagyan natin ng ang out natin ay sumubra sa in para mag-negative. Kung ano mangyayari. Halimbawa, itong pumasok mo na plywood 3mm by 4x8. 10 yung pumasok. Tapos yung ilagay mong out, subukan mong 12. Anong mangyayari? Tingnan natin sa inventory. Nagiging negative 2 at nag-iiba ang kulay. Ito ay dahil sa function natin ginagamit dito ay conditional formatting. Sa susunod na video, ipapakita ko o ituturo ko sa inyo paano gamitin ang conditional formatting na magbabago siya kapag nag-negative or over-release, nagiging green, tsaka kung normal naman, normal din ang kulay at saka kung mag-zero na yung balance niya, magiging pula. Sana may tututunan kayo sa ating video ngayon. At huwag kalimutang mag-like and share and subscribe para magiging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.